Alright guys, welcome to Wonder Mix. So, ang pag-uusapan natin dito, actually, isa tong tanong eh. Worth it ba bumili ng mga 3,000 worth na cellphone, yung mga bagong brand ngayon? So, totoo ba yung mga sinasabi ng mga vloggers na nag-e-endorse o pinopromote nila yung mga kanilang cellphones? Okay? Legit ba sila? Legit ba yung mga sinasabi nila? So, bumili ako isa sa mga ini-endorse nila na phones. Okay? So, syempre, ang purpose ko rito is backup phone, no? Hindi vlog phone, hindi camera phone, okay? Music phone pwede, okay? So, basta backup phone ko lang siya. Okay? So, syempre, nainganyo ko, nanood ako ng mga reviews nila. Gaganda ng mga sinasabi nila. Okay, 200, 256 of storage, 12 gigabyte of RAM, 50 megapixel. Tapos, siyempre, yung reaction nila, talagang, what? Mukhang iPhone. Di ba? Sabihin lang gano'n, di ba? Guys, mukhang iPhone talaga siya. Which is, di ba? Pero may mga comparison naman silang pinapakita ron. So, talagang, alam naman natin talaga na malayo. No? Okay? So, yun, pinapakita pa nila pag nag-games, okay naman daw. Nag-games din naman ako, naglalaro din naman ako ng Mobile Legends. So, sinubukan kong panglaro to, pero medyo sablay talaga siya. Okay? So, sinabi nila doon, okay daw, okay daw. So, ayun, ang tanong ko, worth it ba na bilhin yung mga sinasabi nila, mga ini-endorse nila? Okay? Mga pinopromote nilang cellphone, okay bang bilhin yun? Ang masasabi ko guys, bibigyan ko lang kayo ng tip. Okay? At saka, papakita ko sa inyo tong phone ko. Pero hindi ko na para sabihin pa yung brand. Okay? Pero isa to sa mga ine-endorse nila. Okay? Ito. Ayan. Ayan. So, ito po ay ang specs po nito ay 256 storage, tapos 12 gigabyte of RAM, 8 plus 4, parang ganon. Tapos, 50 megapixel po ang kanyang rear camera. Yung sa harap, nakalimutan ko na eh. Pero ipapakita ko na sa inyo yung quality ng camera niya. Okay? So, syempre, ah, papakita nila doon na malinaw, di ba? O kaya may light effects para dagdag linaw. Pero ako, for backup phone, pwede siya. Okay. Pero yung specs niya, parang too good to be true kasi. Okay. Kung gagamitin mo to pang trabaho, I doubt na wag na lang kasi baka biglang bumigay itong phone na to. Okay. Una sa lahat, 12 RAM siya pero parang hindi dahil hindi siya ano ba tawag to, responsive. Hindi siya masyadong responsive. Okay. Medyo minsan nade-delay siya, minsan naglalag. Okay. So, pero smooth naman siya. Although wala pa kasing laman to eh. Pero may times talaga na naglalag siya. Okay. Yun ang honest review ko naman dito sa phone na to. Okay. So, ito po yung nire-review nila ng mukhang iPhone kuno. Okay. May tatlong camera sa likod. Pero hindi ko na sasabihin yung brand. So, worth it ba na bilhin to? O mas worth it siguro kung bibili ka ng second hand na branded na phone na mas malinaw pa ang camera nun kahit na luma na. Tapos yung RAM, 8 gigabyte of RAM, pero yung performance niya talagang hindi nagbabago kahit puno yung memory niya. Okay? Siguro mag-stick na lang siguro tayo doon kaysa mag ano tayo, maniwala tayo sa mga vloggers na to na ang bubulaklak magsalita eh. So, ito ang sample ng front camera. Dito kami ngayon sa puso mo. Ayan, ano naman yan, ang ingay-ingay oh. Sorry. Ingay talaga eh. So,
So guys, ito yung kuha sa cellphone ko ngayon. Oh, di ba? Ang galing, di ba? Woo! Ano to eh? Naka-night vision. Naka-night vision eh. Oh. Ano? 3,000? 3,000 na cellphone. Ito yun oh, front camera. Oh. Sabi nga ni Tito Miko. Wow! Parang ano ah, parang ganun pa rin ah. Wow ah, tumapat lang yung ilaw eh. Okay ah. Tapos ito naman yung kanyang rear camera. So sa mga masiselan dyan, hindi talaga siya pwede. Pero, di ba kasi yung, alam mo yon yung 3,000 na phone, tapos hindi pa kilala yung brand, eh, parang ang hirap naman masyado magtiwala, baka mamaya after a month bumigay. So sabi pa rito yung battery life is 5,000 milliamperes, pero sa akin hindi siya tumatagal eh. So sa isang araw hindi minsan nga hindi ko na ginagamit, nababawasan pa rin no. From 100% kahit di ko ginagamit, mamaya-maya nakikita ko nagsa 70%. So ang laki nung nababawas kahit na hindi naman siya gumagana. Off ang data, off ang wifi. So backup phone lang talaga kasi siya. Okay, minsan ginagawa ko siyang hotspot. Yun, ito lang ang masasabi ko rito. Useful siya pag ginawa mong hotspot. Okay? So, ayun guys. Tapos, shoutout naman dito sa mga vloggers na to. Di ba? Ibig na nakakatulong kayo sa mga kababayan natin na nangailangan ng nag-e-expect ng magandang phone sa halagang 3,000. Sabihin natin totoo, di ba? Kasi wala naman actual testing to eh. Kailangan mong bumili muna ng unit bago mo makita yung yung performance niya. Totoo kasi ganun ang nangyari sa akin. Kailangan ko daw muna bilhin yung unit tapos tsaka ako busisiin. Nung nasa akin na parang ang layo ng mga sinasabi ng mga vloggers, di ba? Kung ako magwa-vlog, kung marami lang akong pera, sasabihin ko sa inyo totoo, wag kayo bibili ng ganito eh. Hindi siya naninira ako pero, di ba? Kawawa naman yung mga bumibili nito. Biruin mo, nag-iipon pa sila para lang makabili nito. Bumili kayo yung magandang klase ng phone na kahit na second hand, magsama kayo ng magaling tumingin ng cellphone. Di ba? Parang kotse, magsasama kayo ng pagbibili kayo ng second hand na kotse, pagsasama kayo ng mekaniko, parang ganoon din. Kasi marami pa guys ng mga magagandang klase ng phones. Yung mga branded talaga. Nasa Green Hills ang dami niyan. So, siguro ang ma-advise ko, yun lang bilhin nyo kaysa naman ito yung bagong brand. Pero nakalagay doon yung specs pero parang di naman totoo. Yun lang guys. 3,000, hindi biro ang 3,000 ang hirap kitain ng 3,000, ang hirap din ipunin ng 3,000 para sa mga ibang kababayan natin na lalo na nung nagpasko. Grabe, sold out yung ganito nila. Isipin mo, buong taon nag-ipon yun para lang pambili ng cellphone. Tapos, ang makukuha nila yung ganitong phone. Useful naman siya, kasi phone siya eh. Nakakontak, natatawagan, nakapag-wifi, lahat-lahat. Pero yung specs niya, di ba? Okay, sa storage tayo. Okay, marami kang may storage, may store, marami kang may ilalagay. Pero yung performance niya, ganun pa rin kaya? Yung battery niya, ganun pa rin kaya? Di ba? Eto nga, wala pang 1 buwan sa akin. Di ba? Parang parang kakaiba na nga nangyayari dito kahit wala pa akong nilalagay rito eh. Kakaiba na yung performance niya eh. Ang tagal pa mag-start up. Abutin ka siguro mga 3 minuto bago pumunta sa home screen. Tapos, yung camera, sabihin nila, 50 megapixel. Ayun naman kasi nakasulat sa box, 50 megapixel. Pero, yung totoo, yung ba talaga? Diba? Kung ako lang talaga, nako. So, ito yung mukhang iPhone na nire-review nila. So, guys, kayo na bahala. Okay? Ciao.